Hello Aquarius, maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Agad-agad bunot tayo ng card na core energy mo. Uy, Three of Cups, celebration, joy. Tingnan mo, mayabong ang lahat, may prutas dito. May mga bulaklak, lahat ay masaya, lahat ay maligalig. Panahon siya ng pagsasaya. I know marami sa atin ang binagyo at naapektuhan ng bagyong Christine at ni Leon pa. Pero kung isa ka man doon sa naapektuhan ng bagyo, hindi mo siya nakikita as a way para pabagsakin ka o para malungkot ko para doon. Meron na talaga, kumbaga parang positive energy to, positive thinking. Yun yung tinatry mong i-imbibe i-imbibe or ini-imbibe present and future dahil it's a good time to celebrate pa rin ng life dahil buhay tayo, nakakapanood pa nga tayo, nakakapag-YouTube tayo. At may mga bagay sa buhay natin na na kailangan pa rin natin ipagpasalamat or thankful tayo sa mga biyaya pa rin na dumarating para sa atin. So, kung hindi man yan celebration as in granding celebration, pwedeng baby shower yan, pwedeng birthday celebration. So, meron tayong pagpapasalamat sa buhay, pagpapasalamat na buhay tayo, at pagpapasalamat na ang kumpleto ang ating pamilya. So, maaaring yan ang joy at celebration na energy na hatid ng card na yan. Okay, meron dalawang tao agad dito. Maaaring meron kang partner na earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, slow and steady. Pero meron din na isang tao na uh, curious about life. O pwede din na um, may kulit eh. Kulit yung energy. Alam mo, pwedeng ikaw to. Aquarius. Pero fire sign ito. Leo, Sagittarius, at Aries. Meron kang bagay na gusto mo munang pag-isipan ng mabuti bago. Alam mo, ang 'di ba tayong mga Aquarius, meron tayong vision. Masyado tayong visionary. Ah, meron tayong idea, bright idea from time to time. Pero air sign man tayo at mayroon tayong parang instant push na gawin agad ang isang bagay. Happy-go-lucky lang, ganyan. Ngayon, malakas ang enerhiya ng paghihintay. Ayaw mo munang gumawa ng isang bagay na padalos-dalos. Siguro ito yung, kaya sabi ko na ikaw to, maaring part of you iniisip na now is the right time to act, now is the right time to regroup, now is the right time to pursue something. Pero mas malakas yung pull. Kumbaga, 30% gusto mong mag-achieve ng something pero 70% gusto mo munang maghintay. At peace ka pa sa isang bagay na nasa sayo ngayon. Ayaw mo magpadalos-dalos. So, kung trabaho ito, okay ka pa. Hindi ka naghahangad ng malaki. Hindi ka naghahangad ng isang bagay na hindi mo hinahangad na umalis sa trabaho mo. Kontento. May sense of contentment at peace pa sa kung nasaan ka man ngayon. Hindi man siya yung ideal na sitwasyon na gugustuhin mo, pero thankful, thankful ka. So, thankful ka at okay ka pa, kumbaga. Maaaring kung halimbawa, naghiwalay kayo ng partner mo, meron kayong parang deal ng co-parenting situation. Hindi man siya yung ideal na gusto mo, say, 8 o'clock mo lang pwedeng bisitahin yung anak mo, pero 8 o'clock may trabaho ka. Pero, ganun man ang sitwasyon, hindi man siya ganun 100% pabor sa sitwasyon mo, ito ay bagay pa rin na ipagpapasalamat mo dahil makikita mo yung anak mo. Yung ganun. So, yung iba naman sa inyo, maaaring
yung isang scenario na nakikita ko dito, nasa long-term relationship ka, tapos yung makulit na sinasabi ko, may kulit na energy, pwede siyang yung partner mo na gusto na magpakasal. Gusto na magpakasal at ikaw, kasi four of wands to, celebrations again, celebration. So, maaaring yung celebration na core energy na yan, pagplano ng wedding, maaaring na, ano siya, anong tawag dyan? Na-delay? Dahil nga nagkabagyo, o na-delay dahil sa pera, or na-delay dahil sa uh, deal with an ex-partner, ex-wife, ex-husband, let's say, na-delay dahil sa matagal na pag-desisyon tungkol sa kasal, dating kasal, isa sa inyo maaaring dating kasal, tapos natagalan pa bago magkaroon ng desisyon. Pwedeng ganon. So, yung partner mo, yung nakikita ko, mukhang ito na nga yung situation with all the cards ngayon dito. Maaring yung partner mo, kinukulit ka na asikasuhin na yung kasal. Whatever the celebration is, dalawa o doble o. Ito, ang traditional na image nito is wedding. May wedding bells. So, completion, there's something that you have to complete, pero ikaw steady ka lang. Ayaw mo magpadali. Alam mo na may tamang time kung kailan lalabas yung desisyon, or may tamang time para uh, aksyonan siya. Hindi ka para magmadali at disiplinado ka. Let's say sa pag-iipon, disiplinado ka sa lahat ng bagay. Meron tamang timing. Pero merong presensya ng isang tao, maaaring mas bata to sa yung partner mo at kinukulit ka niya at di na siya natutuwa sa bagal mo. Ganyan. Para sa kanya, mabagal ka. Pero para sa'yo, tama lang yung pace mo. May sense of contentment. Chill lang, pero doesn't mean tamad. At may disiplina, merong pag-iisip muna bago magpadalos-dalos. So, maaaring magkaiba kayo in that sense, magkaiba yung approach nyo sa pagdedesisyon, at hindi lamang sa pagdedesisyon, magkaiba kayo ng approach sa pag-take ng action. Maaaring itong taong to ay head first, dive in first. Ikaw gusto mo meticulous, pragmatic. Hindi ka basta-basta magdedesisyon sa mga without the facts. Hindi ka muna magdedesisyon sa mga bagay na wala pa sa harapan mo. Ayaw mo magpaka-advance mag-isip dahil wala pa sa'yo yung mga datos para makapag-desisyon ka. Ngayon, marami, itong huling tatlong lumabas sa'yo na cards, lahat ay 5. Ano ang 5 sa tarot? Conflict. Tingnan mo, nakalagay pa, defeat, disappointment, and strife. Maaaring pag-aawayan nyo yung bagal mo kumilos, bagal. Kasi para sa'yo, hindi bagal yun eh. Alam mo, there's a right time and place for everything, pero sadyang magkaiba kayo ng opinion ukol sa bagay na parehas na mangyayari sa buhay nyo. Hindi kayo makapag-agree to disagree, at maaaring dati siguro joke-joke lang yung yung pagtatalo nyo, pero ngayon parang nagiging seryoso na. At may kinalaman siya dito sa pag-methodical na approach mo. Essentially, yun nga, merong celebration. Dalawa yung celebration na card dito. Maaaring baby shower, maaaring new baby. Kung hindi wedding, new baby, baby shower, event. Etong taong to, she's out there. Not necessarily she, pwedeng he, out there. Maaari din na pagtatalo ito sa kasal. Maaaring yung partner mo, gusto niya imbitado yung buong pamilya niya, pero ikaw gusto mo intimate. Gusto mo precise na gantong bilang lang, pero siya, hindi mo naman mapipigilan na maraming gustong pumunta kasi gusto nilang makiselebrate sa atin. Hindi ka pabor doon, pero hindi mo na lang siya pinapatulan. Maaaring mas bata to sa'yo. Actually, hindi ko alam kung mas bata, pero kung ikaw to, mas bata nga siya sa'yo. Mas experience ang night kesa sa page. So, pinag-aawayan nyo, ikaw gusto mo, relax lang, dahan-dahan lang. Pero itong taong to, parang, there's no time to relax. Now is the right time. Laging go, go, go lang ng go. Ikaw hindi ka ganun. So, maaaring magkaiba kayo ng perspektibo
ukol sa pagpaplano when it comes to this celebration. Hangman pa 'to at peace ka dun sa mga bagay na uncertain para sa'yo. Pero siya gusto niyang planuhin na or gusto niyang pag-isipan na, gusto niyang pag-usapan na at hindi na siya natutuwa kasi hindi ka nag-a-agree dun sa approach na gusto niya mangyari. So, itong bagal na 'to, quote unquote, bagal, bagal ka daw, yung bagal mo talagang nagiging cause siya ng argument na ng pagtatalo at maaaring ang pagtatalo pa na 'to ay lumalala na. So, merong isa sa inyo, maaaring ito nga, Empress, ito ay sign ng fertility. So, maaaring yun nga, may baby is on the way and na-adjit na siya. Na-adjit na siya, tas ikaw chill ka lang. Isa sa inyo, kung hindi to baby on the way, kung hindi siya, actually, pwede din nga na nakunan eh, tapos parang na-adjit siya. Pwede din na nanganak na, tapos postpartum depression na. So, doon na kayo nagtatalo. Hindi na, mabilis na siyang mairita. So, napapagod na siya. Kakaisip, kakaalaga, tas ikaw chill ka lang. Hindi ko sinasabi na tamad ka, Aquarius. Ang sinasabi ko lang is methodical ka at meron kang paraan kung paano systematic gagawin ang mga bagay-bagay. Pwede din yung opinion around a major decision. Hindi ka basta magpapadalos-dalos. At maaaring ito ang nagiging cause of depression or stress ng partner mo. Feeling niya, binibigay niya na everything. Pwede din na ikaw to, binibigay mo ang lahat pero para sa partner mo, hindi siya enough. At yun ang nagiging cause ng more conflict. Ito yung, ang tingin ko lagi sa Five of Swords, men are from Mars, women are from Venus. Hindi talaga magkaintindihan. Hindi magkaabot sa common na denominator, common na decision, common na, I don't know, merong ano eh, hindi kayo mag-a-agree on a, hindi kayo mag-meet halfway. Mukhang ganun. May isang ma-shutdown na idea. Tapos meron pang Knight of Wands dito. I'm not really sure kung may third party na involved. Kung meron man, walang hint. Walang clue. Meron lang umaaligid na tao na very maboka. Same energy to ng partner mo. Fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Hindi ko sinasabi na may third party. Pero pwedeng ganun. Parang kumbaga outlier siya na scenario na dito sa cards mo. Actually, extreme pa nga eh. Baka walang makarelate. Pero ang extreme na nakikita ko dito, hindi sa'yo yung baby dito sa tao to. Energy to ng isa pang tao na ayun nga, Aries, Leo, Sag. Kundi Aries or Leo or Sag, ano siya, go-getter. Parang Sagittarius. Adventurous. Very pushy, kumbaga. At mabilis. Siya ang pinakamabilis. Fast-moving energy. Maaari din na kung nababagalan sa'yo yung partner mo, leaning towards siya dito sa tao na to, at itong tao na to ang nagbibigay katuparan. Sinasakatuparan ng taong to yung mga wishes no taong to. Wishes niya na gawin na natin to. Now na. At itong taong to, itong enerhiya ng tao, I don't think this is you. Feeling ko ibang tao to. Court card pa, ibig sabihin presensya ng isa pang tao. Pwedeng partner mo to pero pakiramdam ko hindi. Somebody na umaaligid. Hindi ko masabi kung kilala niya na. Parang kilala niya na eh. Kilala niya na pero hindi mo masabi kung ano yung intention ng tao na to. Ang alam ko lang, ang napipick up ko lang na energy sa kanya, yun nga, go-getter siya. Maboka, charming, action-oriented. Parang threat siya, no? Pero, wala eh, kung yun ang takbo ng kapalaran natin, wala tayong magagawa. Ang masasabi ko lang is, kung akong kaibigan mo, ang masasabi ko lang is, never sacrifice who you are para sa ibang tao. Kung para sa'yo, methodical ka, pragmatic ka, ayaw mo magdesisyon ng padalos-dalos, so be it. Hindi ka mag adjust sa ibang tao. Dahil lang
magkaiba kayo ng opinion. Pero that's just me and that's outside of the, ano, kung kaibigan lang kita. Pero tarot leader lang ako. So, merong malakas na energy ng tao na kaparehas ng energy ng partner mo. Di ba sino to? Di ba kanina ko pa siya tinuturo? Yung sinabi ko kanina na makulit, may kulit, at meron siyang pinupush na gawin mo. Pero nababagalan siya sa sistema mo, hindi siya approved sa sistema mo, maaaring may sense of urgency sa kanya kasi manganganak na siya, o pwede ding may sense of urgency sa kanya kasi stress na siya doon sa pag-alaga ng newborn. Pwede din na napapagod na siya yung nagtatrabaho, tas ikaw, yun, nababagalan siya sa'yo. Meron siyang depression kung hindi siya clinically diagnosed. Nalulungkot siya sa kung paano how things turn out. At nagkukos na ng stress. Yun nga, whatever this celebration is, yun nga, pwedeng bundle of joy, pwedeng wedding bells, baby shower, may hinihintay ka eh. Merong period of waiting, merong period of hindi ka pa sure na gawin. Basta ayaw mo magdesisyon sa ngayon. Kinukulit ka niya, napipikon na siya sa'yo, nagkukos na ng pag-aaway. Kung yung iba sa inyo, kung nagre-resonate sa inyo yung third party, siguro nagtataka kayo kung bakit kinukulit kayo ng partner mo. Hindi naman siya ganun kakulit. Meron siyang hinihingi sa'yo eh, na gusto niyang gawin mo na ASAP. Otherwise, whatever. Kung ano man yung threat niya. At nagkukos yun ng away. At merong matatalo. Kung sino man yung pagod, mukhang siya magkukall ng shots. Pwede din na siya yung matatalo in the long run. Pero hindi kayo mag-agree sa isang common decision. At lalo na ito, Five of Cups. Yung isa kong deck, ang image nito is si Llorona. Image ito, babaeng umiiyak dun sa three cups na nakatumba. Si La Llorona, ang kwento niya is, nakita niya yung husband niya or nalaman niya na yung husband niya ay nag-cheat. So, as an act of revenge, pinatay niya yung anak nila. Ang extreme, di ba? Pinatay niya yung anak nila. Pero pinagsisisihan niya yun. It's that kind of anguish. Alam mo, ewan ko kung meron sa inyo na nanonood nito, yung naka-experience na yung kakaibang klase ng pain. Hindi siya pain ng breakup eh. Pain let's say, ng namatayan through, say, tokhang, ganon, or namatayan through suicide, ganon. Iba yung ano niya, iba yung dagger na tumusok. Hindi lang siya basta heartbreak. Iba yung pain. Halimbawa, magulang na namatayan ng anak, kakaiba yung level ng pain nun. As in extreme na level of pain na inexplainable, unconsolable, at parang forever na yung grief. Yun ang energy ng card na ito. Pero ang positive side ng card na ito ay meron tatlong nakatumba, no? Spilled milk, ganyan. Pero sa likod mo, na hindi mo maaaring nakikita sa ngayon, meron pang dalawang nakatayong cup sa likod mo. Ibig sabihin, hindi pa nawawalan ng pag-asa. Meron pang pagkakataon para makabawi. At kung ikaw yung nabubisit sa partner mo, Aquarius, kung ikaw yung burn out na, nalulungkot, at stretched way too thin dahil quote-unquote walang kwenta yung partner mo, yung pag-asa ay maaari mong maibigay sa'yo ng taong ito, ng third party, unfortunately. Kasi hindi talaga match eh, yung kinakasama mo ngayon. So, hindi ko makita dito yung ano, hindi ko pa makita. So, mukhang hindi pa kayo magbe-break, hindi pa matatapos, hindi pa mag-e-end. You wouldn't call it quits just yet. Puro away lang. Tingnan mo, strife, defeat, disappointment, away siya throughout November. So, ingat ka na yun ang magiging cause ng burnout mo. So, kuha tayo ng mensahe para sa'yo. Mensahe ni Universe para kay Aquarius. Anong gusto mong sabihin kay ay, alam mo mukhang talaga naman may masasaktan at masasaktan sa relationship na ito.
Pero ang message sa'yo ng universe, once mangyari yon, gamitin mo yung pain na yon para maging ma-develop yung superpower mo. Gamitin mo yung pain na yon. You are that magician, may magic ka, may capacity ka to alchemize that pain. Ibig sabihin, para ma-transform mo yung pain na yon into something that will make you a better person. So, part siya ng proseso. It's not the end of the line. May pag-asa pa at itong bagay na to, itong mangyayari sa'yo ay transformative enough para maging better person ka. Hindi man magme-make sense sa'yo yun ngayon, pero gawin mo ang lahat para gamitin yung pain na yun para maging stronger and better than yesterday. So, iwan ko na yun doon. Aquarius, salamat sa pagbisita at see you again next time. My name is A. See you soon. Bye. Subscribe lang. Bye.